Master Jet, meron po akong educational loan sa Pag-ibig. 2014 pa po, 4,500. Pero hindi po kinaltas sa sweldo po. Ano po pwedeng mangyari? No? Hindi po ako, hindi po ako familiar doon po sa terms and conditions ng educational loan na offer ng Pag-ibig. Pero kung ang isa pong loan ay hindi po nakakaltas sa inyo pong sahod at hindi po ito nababayaran na over the counter, at kung dumating na po yung termination, no, yung time sana na magbabayad tayo sa loan na yon, ang sigurado po natin dyan ay nagkakaroon yan ng interest, no. Maaari nagkakaroon din ng penalty, no, pwede po. So depende po yan sa kung ano po yung terms and conditions ng isa pong loan offer ng isang financial institution. Ngayon, ang mangyayari kung wala pong magiging payment ay meron naman pong para nakakolateral doon, no? Kasi meron tayong monthly na binibigay sa Pag-ibig Fund, no? Meron tayong monthly premium contribution, tapos yung ating employer, if we are in DepEd, ang DepEd ay nagbibigay din ng counterpart. Tapos every year, base sa kinikita ng Pag-ibig Fund, nakakatanggap po tayo ng atin pong dividend mula po sa kanila. Kasi yun po yung mandate nila. So in short, ay meron po tayong pera na for us na siya pong nandoon sa Pag-ibig. So parang nagiging collateral siya. Ngayon, kung tayo po ay umabot na doon sa maturity, no, ng atin pong membership, yung 240 months of contribution, ay pwede po, no, pwede mong makuha yung naging contribution mo sa loob ng 240 months, at pwede po nilang i-deduct, no, i-deduct talaga nila yan yung anumang loan na meron ka sa kanila. So sa case na ito, pwedeng yung 4,500 mo noong 2014 ay nadadagdagan yan from time to time, no, yung kanyang balanse, at umabot po tayo sa punto na pwede ka nang mag-claim ng maturity, ibabawas nila yung loan, no, na hindi po nabayaran para cleared na po lahat, no. So yun po yung isa sa mga posible nakikita nating mangyayari. Ngayon, if ever na nagkakaroon ka ng chance, no, o kaya ay mayroon kang extra na pera dyan, pwede mo naman po yung ibayad ng paunti-unti doon sa loan sa Pag-ibig, nang sa ganun ay bababa naman yung kanya pong outstanding balance. Kasi sayang kasi yung magiging interest niya sa mga susunod na mga buwan, no, kung hahayaan mo lamang siya, no. So mas mabuti po na kahit paunti-unti ay nababayaran para one day pwedeng magiging fully paid na siya. So wala nang magiging deduction kapag nag-claim ka ng inyong pong maturity, o kaya ay kapag ikaw ay nagretiro ay matatanggap mo ng buo yung para sa iyo na inabot ng pera mo sa Pag-ibig Fund.